Sa mundong patuloy na umuunlad sa aghaman teknolohiya, tila hindi pa rin pantay ang oportunidad para sa lahat. Maraming kababaihan ang lumalaban o nakikibaka upang bilang at mapakinggan sa STEM. Sa tulong ng aming iilang kakilala at kaibigan, ay may mga nahanap kami na iilang kababaihan na handang ilahad ang kanilang mga karanasan at kwento na hindi nabibigyang pansin, ngunit kailangan marinig ng nakararami. Po, ang first question po, describe niyo po ba yung mga specific challenge na kinakaharap niyo po bilang isang babae sa work? Kung hindi man po, naka-witness na po ba kayo ng mga discrimination or unfair treatment sa mga babae na estudyante or yung mga katrabaho? So, parang unfair kasi parang hindi niya na-appreciate yung lahat ng ginagawa ko para sa office or something na yung gawain namin. So, bilang isang babae at bilang isang nagtatrabaho, sobrang unfair yun. So, hindi niya na-appreciate yung lahat ng ginagawa ko na dapat ay ina-appreciate yun. Ayun. So, nung naranasan niyo po yun, ano po yung actions na ginawa niyo para ma-overcome yung challenges niyo? Ayun, ang ginawa ko, syempre, pinakausap ko siya ng maayos. So, meron kasi akong mas gusto nating maranasan na yung abutin nating mga pangarap, di ba? So, gano'n. So, yun yung gusto ko. Nagpaalam ako sa kanya na tawag yan, na mag-aral ako. So, hindi siya pumapayag. So, yun yung napaka-unfair na treatment. Kasi nakikita ko sa kanya naman na nag-aaral naman siya, so bakit ako hindi? So, yun. So, ang tanong mo ay paano ko na-overcome? Pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko. So, habang nandun sa kanya, kahit masama naman ang loob ko, nag-work ako ng mas paayos para naman hindi niya masabi kung hindi ako nagtatrabaho, gano'n. So, na-overcome ko yun para ang ginawa ko naman ay lumipat na lang ako ng ibang office para hindi na magkatagpo yung landas namin. Ayun. So, habang hindi ganun kadaling lumipat sa ibang opisina from office to office. Hindi ganun. Maraming proseso, mahabang proseso yun. So, habang nandito sa office na to, nag-office pa rin ako doon. So, ganon. Ganon yung nangyayari noon. Dahil hindi pa totally kalibat ng office yung sarili ko. So, dalawa yung office. Dito ako, doon ako, ganon. So, napaka-unfair, di ba? Yun. So, dumating ang panahon na may tumutulong sa atin ng mga magandang loob naman na makalipat ako dito. So, sa wakas, nakalipat na ako. So, nandito na ako sa magandang opisina at kasama ko kayo. So, mas priority to you is of finding your salary. Yes, oo. Kasi parang dumating kasi sa puntong yung time na yon ay umiiyakan. Diba? Yun. So, kailangan may peace of mind. Basta may magandang kinalabasan yung decision natin. Diba? So, para magiging maayos at wala ng gulo, ay peace of mind. So, ano naman po yung ma-advise mo po sa mga taong nakakaranas po ng mga ganito, yung mga unfair treatment or discrimination? So, ang may advice lang ay first of all, kausapin yung taong yun kung yung para maayos kayo. Kaso lang minsan, may time na dahil ikaw yung may hinanakit, parang hindi mo siya kayang kausapin. Parang hayaan mo na lang ganun. So,
ayun, para maging maayos, respect yourself para i-respeto ka din. Ganun. So, love yourself para maging maayos lahat. Ayun. Ano na po yung concern? So ako, my name is Vika Alasalan and I'm taking BSRB's Rante Film po. Second year. So, meron po kaming pinender na tatlong question po para sa inyo. And yung unang question po is, can you share a particular difficulty you encountered as a student in your field and how it impact your learning or experience? So, kasi ngayon, marami ng girls sa field natin. Pero before, more on male-dominated siya. Marami nagtataka kasi, parang, ba't may mga babae na, ang daming, dati maraming lalaki sa field na rante. So, ang tingin kasi nila, natatakot silang i-take yung field natin kasi, baka mabaog sila. Natatakot yung mga girls na mag-take ng rate kasi baka mabaog daw sila, ganyan. Kasi nga, masyadong exposed tayo sa radiation and all. Pero, although totoo naman yun na nakakatakot siya, mag-aaral naman tayo eh. Parang may mga safety precautions naman about kung anong dapat gawin para hindi tayo mabaog, ganyan. Or para iwas aksidente, iwas yung risk dito sa field na. So, ano po yung mga steps na tingin mo para ma-address or overcome this deal? Siyempre, ako, although maraming judgment, maraming sinasabi yung iba na, babae ka, dapat iba na lang i-take mo kasi delikado nga yan sa gulo nyo kasi exposed sa radiation. So ako, hindi ko na iniisip kung ano yung sasabihin ng iba. Kasi ako, gusto ko to eh. Ito yung gusto ko. Ako naman yung mag-aaral eh, hindi naman kayo. And, yung field na gusto ko talagang i-take. At alam ko lang, during, sa pagpasok ko, is matututo naman ako para safe, di ba? Para hindi mataas yung risk about sa mga yan, baong-baong na yan. So, ano po yung advice or encouragement you offer to others facing the same challenge? So ako, sabi ko lang talaga is don't mind kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Kasi, although sa iba nga, syempre, hindi naman lahat may strong mindset. Syempre, yung iba, iniisip yung kung ano iisip ng iba. Pero, mas maganda kung iisipin mo na kung ano yung gusto mo, doon ka. And kung gusto mo mag-granted, mag-granted ka, huwag mo nang iisipin yung diba, yung sabihin ng iba sa'yo. Kasi di naman sila yung mag-aaral eh. Ikaw naman, ikaw yung may gusto niya. So, kung ano yung gusto mo, syempre, kung ano, saan na masaya, kung saan na mas patadalihan. And The pursuit of knowledge thrives when every voice is heard and every mind is given the space to grow. As women in STEM, our stories reflect not only progress, but the courage it takes to challenge long-standing norms. With every discovery, every breakthrough, we show that talent, innovation, and leadership know no gender. But our experiences are more than personal journeys. They connect to a global challenge. Gender equality in STEM is essential for advancing education, driving innovation, and achieving the Sustainable Development Goals. When women are empowered in science and technology, we unlock solutions that benefit communities, economies, and the planet. Let us move forward not just for recognition, but for change. When we open doors for women in STEM, we open possibilities for the world. The barriers we break today become the bridge that guide and inspire the generation to come.